Many Christians fall away from each other. Many Christian sects and congregations quarrel with one another kasi magkakaiba sila ng pinanghahawakan at pinagkukunan ng katuruan. Hindi lahat maka-Jesus, although lahat traditionally within the history of the church. John 14:6, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. The only way to the Father is through me. So, siya lang. Malinaw ba yun? Dapat hindi tayo nalilito pag sinasabi natin Christian tayo. Christians are to be like Christ. At yun ang sinabi ni Gandhi, I like your Christ. Christ is great. I love Christ. But you Christians, sabi nga nun, you're so unlike your Christ. So I do not like you. Yun ang masakit na komentaryo ng taong ito, which is only a crystallization of the attitude, beliefs, and opinion of many others. Sadly, maraming mga tao nung nagsimulang mag-Bible study, nung nagsimulang ma-involve sa mga Bible-based fellowships and congregations, nagmukha silang mas kamukha ng Pharisees kaysa ni Jesus. Kaya dumadami ang gulo. Kaya napapaaway, kaya walang katapusang debate, kasi kanya-kanya sila ng hero, ng idols, na pinanggagalingan ng kanilang mga pinaniniwalaan, and many of those are not even in conjunction with and in agreement with the teachings of Jesus. So nagiging mukhang Pharisee na siyang number one na tinuligsa ni Jesus. The challenge really is to know Jesus apart from historical, traditional Christianity. Pag sinabi mo kasi kayong Christianity with 2,000 years plus of history, hindi ibig sabihin ang lahat ng laman nun, Jesus. Kasi sa simula pa lang ng early Christianity, marami nang pumasok na hindi Jesus ideas. When the teachings of Jesus began to be followed by some Jews, they could not forget their Jewish background. So the Jews that became Jesus, followers, were also divided. Merong, forget na our pagiging Jew at magiging Jesus na lang tayo. Meron namang no, kailangan maging Jewish tayo at the same time follower ni Jesus. And then at the same time, there are people who believed in Jesus who were not Jewish at all in background. They were Gentiles. So they came from another kind of culture and then they have become Christians. And then within the Christian community, nagkaroon ng maraming tension because the Jewish people who have become Christians would insist that the Gentile Christians would become Jewish first, then they can become Christian. So pag simula pa lang ng Christian history, may mga humalo na agad. At nasa Book of Acts lahat yan, recorded. And in the many other epistles. May conflict na sila nun pa. Pagkatapos ang Christianity inadopt ng Roman Empire to be the state religion, ang dami niyang ipinasok na mga pagan ideas into Christianity. Pagkatapos, matapos ang 1,400 plus years, nagkaroon ng malaking reformation, nag-split ang church into Protestantism and Catholicism. Meanwhile, early on in the 10th century, nag-split na yung church into Roman Catholic Church and the Greek Orthodox Church, the Eastern Church. So ang dami-dami nang nagtutunggali mga idea within Christianity. And then yun ang minana natin ngayon. Pagkatapos nagkaroon pa ng mga revivals ng mga 1900s, nagkaroon ng marami-rami ibang sekta, nag-introduce ng kanilang mga kaugalian at mga katuruan. Kaya ngayon, hindi na nalalaman ng modern Christian kung sinusunod niya, si Jesus ba o iba. At yan ang mitya ng napakaraming mga conflicts. So the challenge is to know Jesus isolated from, apart from historical traditional Christianity, because traditional historical Christianity has not always been Jesus-based. A few basic things, and review ourselves kung kamukha tayo ni Jesus sa department na yan or not. First of all, Jesus is not self-righteous and judgmental. Tayo ba? Self-righteous, judgmental. Pag may nakita tayong kapwa mananampalataya kay Jesus, pero may kakaiba siya ng mga detail ng kanyang pag-express ng pananampalataya, label ba natin agad na demonic, wrong, etc., etc. Matthew 7:1, sabi ni Jesus, do not judge. So, magkakasama na doon yung do not judge the unchurched, do not judge those within the church, and do not judge those within many different various sects or churches. Jesus is not sectarian or congregational. In fact, nung nandun si Jesus, wala pa naman mga sekta. So yung mga tao, si Peter, si Mary,
hindi sila Katoliko, hindi sila Protestante, kasi wala pa lahat yun nung panahon na yun. Later on lang yun, nagkaroon ng ganong identity. So we should not backpedal and backproject to the times of Jesus all the different denominations that were born much, much later. So wala dapat mag-claim sa kanila. Pero siyempre, kanya-kanyang claim para magmukhang sila yung tama at totoo. But Jesus was never sectarian, but His disciples, at least some of them, were. Right at the beginning. Mark 9:38-40. Sinabi sa kanya ni Juan, Guro, nakakita po kami na isang taong nagpapalaya sa mga demonyo sa pamamagitan ng inyong pangalan. Pinagbawalan namin dahil hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyong pagbawalan, sapagkat ang sinamang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Early on, and Jesus is flexible, even on the Sabbath. One of the most defining doctrines of Judaism is the Sabbath. Strict yan. Hindi ka pwedeng magluto sa Sabbath, hindi ka pwedeng maghugas sa mga plato, hindi ka pwedeng maglakad ng more than this so and so number of steps. Wala kang pwedeng gawin. Tuloy, naging amo na yung Sabbath. Gutom na po ako, nanay. Sabbath ngayon. Hindi tayo nakapagluto kahapon. Magtiis ka. At dumating sa point, mga kapatid, na nalaman ng mga kaaway ng Israel na hindi sila kumikilos pag Sabbath, sa mga giyera, sinasalakay sila kung Sabbath. Hindi tuloy sila nakikipagtunggali kasi trabaho yun. Natatalo tuloy sila. Gumawa sila ng additional mga addendum sa mga laws nila na, pag giyera pwede. Because they were adjusting to the needs of the times. But if you're going to literally, blindly apply verses 3,000 years ago that were specifically meant to help a people of another time, another culture, another need, in-apply mo bigla yun ngayon, chances are you will have trouble. Because even Jesus showed us na noong time niya, marami na siyang nire-apply, marami na siyang nire-shape na kahulugan kasi hindi yun ang bagay sa kanilang panahon. And what is the goal of Scripture? Just to make your life good, to set you free, and to make you enjoy your life. Pero kung nagiging baligtad na ang result sa iyo ng verses, nagiging amo mo na, hindi ka na makakain ng napakaraming bagay kasi mula nung naging Christian ka, hindi ka kumakain nito, wala ka nang makain, at ang hirap mong i-host, you have to rethink the application of those verses. Because Jesus is flexible even on dietary laws. A defining aspect of the Jewish religion and culture is what they eat and what they do not eat. Sinabi pa niya, hindi naman mahalaga kung ano kinakain, kundi kung ano lumalabas sa bibig. Plus this and plus that, that's why the Jewish people, the temple, the religious establishment, crucified Jesus. Hindi naman yung mga sinner, mga prostitute, tax collector ang nagpako sa kanya, yung mga relihiyoso. Tapos yung mga relihiyoso na yon, ang idol ng maraming sinusundan hanggang ngayon. Kaya ligaw. Unlike many Christians in history and even today, Jesus is not fond of Pharisees and Pharisees. Kaya ang pinakamatindi niya, pinakamabagsik na teaching, nasa Matthew, at sinabi niya, kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari. Hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila makapasok sa kaharian ng langit. Hindi na nga kayo pumapasok. Hinahadlangan pa ninyo ang mga nais pumasok. So sinasabi niya, religious lang kayo. Kayo yung official religion. Pero hindi kayo pumapasok sa kaharian ng langit. Nasa labas kayo. At dahil nasa labas kayo, lahat ng follower nyo nasa labas din. Kasi hinahadlangan nyo silang pumasok. Be it physical, spiritual entry into heaven or an emotional, psychological entry into heavenly feelings of peace, of bliss, of joy, pareho yun na hinahadlangan ng religiosity nila. Because sa dami ng bawal nila, wala makasunod, lahat tuloy, hindi pwedeng makarating sa langit nila. Inuubos niyo ang kabuhayan ng mga byuda, noon hanggang ngayon, maraming ganyan religion ang huhot-hot. Inuubos ninyo ang kayamanan ng ang kabuhayan ng mga byuda at ang idinadahilan nyo yung pagdarasal ng mahahaba. Dahil dito'y lalo pang bibigat ang parusa sa inyo. Alam niyo mga kapatid, kahit dito sa atin, may mga very well-meaning widows, gusto nilang i-donate yung lote nila sa church. Kung tinanggap ko lang lahat yan, pinagdugtong-dugtong, makakagawa tayong airport. Lagi ko sasabihin,
ibenta nyo yan, magbiyahe kayo, magpakasarap kayo, mag-spa kayo, dahil naubos na ang lakas nyo, kapapalaga sa mga anak nyo, tingnan nyo, ang ganyan, magpa-facial kayo, gastusin nyo yung pera nyo, huwag nyo na i-donate sa church, re-rent na lang tayo. Pero inuubusin mo yung mga pera nila, at kung gusto mo silang pagsamantalahan, talaga magagawa mo yan. At sabi ni Jesus, inuubos nyo ang pera ng mga byuda, hinuhututan nyo sila, tapos dadasalan nyo na mahaba. Nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugan ang buong daigdig. Makahikayat lang kayo ng kahit isang hentil sa pananampalatayang Hudyo. Gusto nyo mag-convert. Ngunit, kapag ito'y nahikayat na, ginagawa nyong masahol pa at lalong dapat parusahan sa impyerno kaysa sa inyo. You see the damage? Sabi ni Jesus, lahat ng nadarating ng teachings nyo, sumasama. Pinasasama nyo. Ginagawa niyong judgmental, ginagawa niyong separatist, ginagawa ninyong self-righteous, ginagawa niyong troublesome, troublemaker, mahilig magdebate. Sabi ko nun, so, mas doble pa ang nagiging pagka-impyerno ng buhay nila kaysa sa inyo. Kahabag-habag kayo, mga bulag na taga-akay, mga bulag, mga hangal. This is Jesus' teaching. Binabaliwala ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo yung mga tradisyon ng tao. At hanggang ngayon, totoo pa yan. Binabaliwala ang utos ng Diyos through Jesus at ang pinapahalagahan, church doctrines, church traditions na maraming kontra kay Jesus. Sabi ng Ama, baliwala sa akin yan, mga samba-samba na yan.